Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Ang babasahing mabuting balita sa araw na ito ay pinamagatan kong huwag tularan ng iba, humahawak sa mensahe ng Diyos na parang murang kalakal. Pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon sa ikalawang liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Una hanggang ikatlong kabanata. Mula kay Pablo, isang apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at mula sa ating kapatid na si Timoteo, sa Iglesia ng Diyos sa Korinto at sa lahat ng mga tao ng Diyos sa buong Akaya. Naway bigyan kayo ng Diyos na ating Ama at ng Panginoong Hesukristo ng biyaya at kapayapaan. Nagpasalamat si Pablo sa Diyos. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang mahabaging Ama, ang Diyos kung saan nagmumula ang lahat ng tulong. Tinutulungan niya tayo sa lahat ng ating mga problema upang makatulong tayo sa iba na may iba't ibang uri ng problema, gamit ang parehong tulong na natanggap natin mismo mula sa Diyos. Kung paanong tayo ay may bahagi sa maraming paghihirap ni Kristo, gayon din sa pamamagitan ni Kristo ay nakikibahagi tayo sa malaking tulong ng Diyos. Kung kami ay nagdusa, ito ay para sa inyong tulong at kaligtasan. Kung kami ay tinulungan, kayo rin ay tinutulungan at binibigyan ng lakas upang matiis ninyo ng may pasensya ang parehong mga paghihirap na dinaranas din namin. Kaya't ang aming pag-asa sa inyo ay hindi natitinag. Alam namin na kung paanong nakikibahagi kayo sa aming mga paghihirap, nakikibahagi rin kayo sa tulong na aming natatanggap. Nais naming ipaalala sa inyo, mga kapatid, ang kaligaligan namin sa probinsya ng Asya. Ang mga pasanin na ipinadala sa amin ay napakalaki at napakabigat, kaya nawalan kami ng pag-asa na manatiling buhay. Nadama namin na ang hatol na kamatayan ay ipinasa sa amin. Ngunit nangyari ito upang tayo ay umasa, hindi sa ating sarili, kundi sa Diyos lamang na bumubuhay sa mga patay. Mula sa gayong kakilakilabot na panganib ng kamatayan, ay iniligtas niya kami at ililigtas niya kami, at inilagay namin ang aming pag-asa sa Kanya na ililigtas niya kaming muli habang tinutulungan ninyo kami sa pamamagitan ng inyong mga panalangin para sa amin. Kaya't ang maraming panalangin para sa amin ay sasagutin at pagpapalain kami ng Diyos, at marami ang magtataas ng kanilang mga tinig sa Kanya bilang pasasalamat para sa amin. Ang pagbabago sa mga plano ni Pablo. Ipinagmamalaki namin na tinitiyak sa amin ng aming konsensya na ang aming buhay sa mundong ito at lalo na ang aming relasyon sa inyo ay pinasiyahan ng kabanalan at katapatan na bigay ng Diyos, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng biyaya ng Diyos at hindi ng karunungan ng tao. Sinusulat namin sa inyo kung ano lamang ang maaari ninyong basahin at maunawaan. Ngunit kahit na ngayon, ay naiintindihan na ninyo kami ng bahagya. Umaasa ako na mauunawaan ninyo kami ng lubusan upang sa araw ng ating Panginoong Hesus
ay maipagmalaki ninyo kami gaya ng pagmamalaki namin sa inyo. Natitiyak ko ang lahat ng ito, kaya't noong una ay nagplano akong bisitahin kayo upang kayo ay pagpalain ng 2 beses. Sapagkat binalak kong dalawin kayo sa aking paglalakbay sa Macedonia at muli sa aking pagbabalik upang humingi ng tulong sa inyo sa aking paglalakbay sa Judea. Sa pagpaplano nito, nagmukha ba akong pabago-bago? Kapag ginawa ko ang aking mga plano, ginagawa ko ba ang mga ito mula sa makasariling motibo, handang sabihin ang oo, oo at hindi, hindi ng sabay? Kung gaano katiyak ang Diyos na nagsasalita ng katotohanan, ang aking pangako sa inyo ay hindi isang oo at isang hindi. Sapagkat si Hesukristo ang anak ng Diyos na ipinangangaral sa inyo ni Silas, ni Timoteo at ng aking sarili, ay hindi isang oo at hindi. Sa kabaliktaran, siya ay oo ng Diyos sapagkat siya ang oo sa lahat ng mga pangako ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit sa pamamagitan ni Hesukristo ang ating amen ay sinasabi sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang Diyos mismo na gumawa sa amin, kasama ninyo, sigurado sa ating buhay na kaisa ni Kristo. Ang Diyos mismo ang nagbukod sa atin, na naglagay ng kanyang marka ng pagmamay-ari sa atin at nagbigay sa atin ng banal na Espiritu sa ating mga puso bilang garantiya ng lahat ng inilalaan niya para sa atin. Tinatawag ko ang Diyos bilang aking saksi. Alam niya ang puso ko. Ito ay upang maligtas kayo, kaya nagpasya akong huwag pumunta sa Korinto. Hindi namin sinusubukan na diktahan kayo kung ano ang dapat ninyong paniwalaan. Alam namin na kayo ay naninindigan sa pananampalataya. Sa halip, nagtatrabaho kami sa inyo para sa inyong sariling kaligayahan. Kaya napagdesisyonan ko na hindi na muling lumapit sa inyo para malungkot kayo. Dahil kung ako ang magpapalungkot sa inyo, sino ang matitira para pasayahin ako? Tanging ang mga taong pinalungkot ko. Kaya isinulat ko ang liham na iyon sa inyo. Hindi ko nais na lumapit sa inyo at gawing malungkot ang mismong mga tao na dapat magpasaya sa akin. Dahil kumbinsido ako na kapag masaya ako, masaya din kayong lahat. Sinulatan ko kayo na may matinding pagkabalisa at pagkabagabag ng puso at ng maraming luha. Ang layunin ko ay hindi para palungkutin kayo, kundi para mapagtanto ninyo kung gaano ko kayo kamahal. Pagpapatawad para sa nagkasala. Hindi kung may nagpalungkot man sa sinuman, hindi niya ito ginawa sa akin kundi sa inyong lahat, sa bahagi kahit paano. Sinasabi ko ito dahil ayaw kong maging mahirap sa kanya. Sapat na ang taong ito ay pinarusahan sa ganitong paraan ng karamihan sa inyo. Ngayon, gayon paman, dapat ninyong patawarin siya at palakasin ang loob niya upang maiwasan siyang maging malungkot na lubusan ng sumuko. Kaya nakikiusap ako na ipaalam ninyo sa kanya na mahal ninyo talaga siya. Isinulat ko sa inyo ang liham na iyon dahil gusto kong malaman kung gaano kayo nagtagumpay sa pagsubok at kung handa kayong sundin ang aking mga tagubilin. Kapag pinatawad ninyo ang isang tao sa kanyang nagawa, pinapatawad ko rin siya. Dahil kapag nagpatawad ako, kung talagang kailangan kong patawarin ng anuman,
Ginagawa ko ito sa presensya ni Kristo dahil sa inyo, upang maiwasan na mapangunahan tayo ni Satanas dahil alam natin kung ano ang kanyang mga plano. Pagkabalisa ni Pablo sa Troas. Nang dumating ako sa Troas upang ipangaral ang mabuting balita tungkol kay Kristo, nalaman kong binuksan ng Panginoon ang daan para sa gawain doon. Ngunit labis akong nag-alala dahil hindi ko mahanap ang ating kapatid na si Titus. Kaya't nagpaalam ako sa mga tao doon at nagpatuloy sa Macedonia. Tagumpay sa pamamagitan ni Kristo. Pero salamat sa Diyos sapagkat sa pagkakaisa kay Kristo, palagi tayong pinamumunuan ng Diyos bilang mga bilanggo sa prosesyon ng tagumpay ni Kristo. Ginagamit tayo ng Diyos upang ang kaalaman tungkol kay Kristo ay lumaganap sa lahat ng dako na parang isang matamis na halimuyak. Sapagkat tayo ay tulad ng isang mabangong insenso na inialay ni Kristo sa Diyos, na kumakalat sa mga naliligtas at sa mga nawawala. Para sa mga nawawala, ito ay isang nakamamatay na baho na pumapatay. Ngunit para sa mga taong iniligtas, ito ay isang halimuyak na nagdudulot ng buhay. Sino kung gayon ang may kakayahan para sa gayong gawain? Hindi tayo tulad ng napakaraming iba na humahawak sa mensahe ng Diyos na parang murang kalakal. Ngunit dahil isinugo tayo ng Diyos, tayo ay nagsasalita ng may katapatan sa Kanyang presensya bilang mga lingkod ni Kristo. Mga lingkod ng bagong tipan. Ang tunog ba nito ay parang ipinagyayabang muli namin ang aming sarili? Hindi kaya tulad ng ibang tao, kailangan namin ng mga sulat ng rekomendasyon sa inyo o mula sa inyo. Kayo mismo ang sulat na mayroon kami, nakasulat sa aming mga puso para malaman at mabasa ng lahat. Malinaw na si Kristo mismo ang sumulat ng liham na ito at ipinadala sa atin. Ito ay nasusulat hindi sa pamamagitan ng tinta, kundi sa pamamagitan ng Espiritu ng buhay na Diyos, at hindi sa mga tapyas na bato, kundi sa mga puso ng tao. Nasasabi namin ito dahil may tiwala kami sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Walang anumang bagay sa amin na nagpapahintulot sa amin na akuin na kaya naming gawin ang gawaing ito. Ang kapasidad na mayroon kami ay mula sa Diyos. Siya ang gumawa sa amin na may kakayahang maglingkod sa bagong tipan na hindi binubuo ng nakasulat na batas kundi ng Espiritu. Ang nakasulat na batas ay nagdadala ng kamatayan, ngunit ang Espiritu ay nagbibigay buhay. Ang kautusan ay inukit sa titik sa mga tapyas na bato, at ang kaluwalhatian ng Diyos ay lumitaw nang ito ay ibinigay. Kahit na ang liwanag sa mukha ni Moises ay kumukupas, ito ay napakalakas na ang mga tao ng Israel ay hindi maaaring panatilihin ang kanilang mga mata na nakatutok sa Kanya. Kung ang kautusan na nagdadala ng kamatayan kapag ito ay may bisa, ay dumating na may gayong kaluwalhatian, gaano kalaki ang kaluwalhatian na nauukol sa gawain ng Espiritu. Ang sistema na nagdudulot ng paghatol ay maluwalhati. Gaano pa kaluwalhati ang aktibidad na nagdudulot ng kaligtasan? Maaari nating sabihin
na dahil sa mas maliwanag na kaluwalhatian ngayon, ay nawala ang kaluwalhatian na napakaliwanag sa nakaraan. Sapagkat kung may kaluwalhatian doon na panandali ang nagtagal, gaano pa kaya ang kaluwalhatian doon na nananatili magpakailanman? Dahil mayroon kaming ganitong pag-asa, kami ay matapang. Hindi tayo tulad ni Moises na kinailangang maglagay ng tabing sa kanyang mukha upang hindi makita ng mga tao ng Israel ang liwanag na kumupas at nawala. Ang kanilang mga isip sa katunayan ay sarado, at hanggang ngayon, ang kanilang mga isipan ay natatakpan ng parehong tabing habang binabasa nila ang mga aklat ng lumang tipan. Ang tabing ay maaalis lamang kapag ang isang tao ay kaisa kay Kristo. Kahit ngayon, sa tuwing binabasa nila ang kautusan ni Moises, natatakpan pa rin ng tabing ang kanilang mga isipan. Ngunit maaari itong alisin gaya ng sinasabi ng banal na kasulatan tungkol kay Moises. Ang kanyang lambong ay tinanggal nang siya ay bumaling sa Panginoon. Ngayon, ang Panginoon sa talatang ito ay ang Espiritu, at kung saan naroroon ang Espiritu ng Panginoon, mayroong kalayaan. Lahat tayo kung gayon ay sumasalamin sa kaluwalhatian ng Panginoon nang walang takip ang mga mukha. At ang parehong kaluwalhatian na iyon na nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu ay nagbabago sa atin sa kanyang wangis sa isang mas mataas na antas ng kaluwalhatian. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos Ama sa langit. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.